Ito yung lawa ng Laguna, mayaman sa aquacultura. Dito nahuhuli ang mga tilapia, bangus, at iba pang uring isdang tabang. Isa sa mga lawa na ipinagmamalaki ng ating bansa dahil sa pambihira nitong ganda. Dito matatagpuan ang Isla Talim, ang pinakamalaking isla na sakop ng lawa ng Laguna. Ang lawa ding ito ang nagsisilbing daanan ng transportasyon, pang tubig. Madali nilang nararating ang bawat bayan dito sa Laguna, Cabuyao, Santa Rosa at Samampanig dito sa lalawigan ng Laguna upang makipagkalakalan na silbing hanap buhay. Dito nila dinadala yung kanilang mga produkto tulad ng mga upuan, kama, nayari sa kawayan, mga isda, hipon at iba pa. Muli nating balikan ang kasaysayan ng lawa ng Laguna. Marahil ang iba ay ngayon lang maririnig at ang iba ay alam na. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpakilala. Ito ang inyong Sir Dindo, magbibigay ng kaalaman, impormasyon at inspirasyon. Ayon nga sa unang mga kwento, ang Luok ng Maynila at lawa ng Laguna ay isa. Dahil nga sa pagpuntok ng bulkan ay naghiwalay ito. Ayon din sa unang mga talaan, tawag dito sa lawa ay Puliran Busuran. Nang tumagal pa yung mga panahon, kilala ito sa pangalang Pulilan. Ngunit hindi naglaon, dumating ang mga Kastila at muli na namang nabago ang pangalan nito. Pinangalanan nila itong Laguna, nangangahulugan na isang lawa. At naglaon na tinawag na Laguna Bay. Bay na nagmula sa pangalang Bae na isang bayan sa lalawigan ng Laguna. Napakalaki ng pakinabang ng lawa ng Laguna o Laguna Bay sa makabagong panahon ngayon sa kasalukuyan. Ito nagsisilbi bibigay ng supply ng tubig sa ating mga kababayan, mga karatig lalawigan. Sinubukan din makuha ng enerhiya para sa kuryente o elektrisidad. Alam nyo rin ba ang lawang ito ay may kaugnayan sa Luok ng Maynila dahil ang tubig na dumadaloy dito ay bumabagsak sa Luok ng Maynila sa pamamagitan ng pagdaan sa Ilog Pasig. Pinagmumulan din ito ng tubig na nagsusupply sa mga irigasyon para sa mga sakahan. Ngunit sa kasalukuyan ng ating lawa ay naharap sa malaking problema.